Nananalasa na namang parang bagyo si King Magnus Carlsen dito sa kabubukas pa lang kahapon na World Rapid and Blitz Chess Championship na ginaganap sa Doha, Qatar. 5 rounds po ang tinapos sa day 1 at ide-defend ba dito ni Magnus ang kanyang trono as World Rapid Champion? Yan po ang ating aalamin. Pero bago natin simulan ng laban, ay sagutan muna natin ang puzzle na iniwan natin sa ating last upload video. Hatid sa atin ng Internet Chess Club. Ito po yun. Congratulations sa mga nakakita ng Queen E1 Sacrifice. Bakit sinacrifice? Check. Para mawala ng depensa yung pawn. Iilag ang king dahil check. Check. Susundan ng tirang rook h2, matchas. Wala pong pupuntahan. At ito naman ang iiwan nating puzzle for today's video. It's black to play mga kamachas. Ito po yung sasagutan natin para sa next upload natin, sagutan natin tapos bigyan ko kayo ng panibagong puzzle ulit hatid sa atin ng Internet Chess Club. Napakagandang pan-training po nito para sa mga puzzle para lumakas ang ating pag-a-analyze. Alright, at ating simulan ng i-analyze ang mga naging laban ni King Magnus. Bakit ba King Magnus? Yan po nga alamin natin. Lahat ng nakalaro niya, Grandmasters. Round 1 ang kalaban niya ay si GM Lorenzo Lo DC. Nag-D4 si Magnus. Knight F6, C4, E6, Knight F3, Queen's Gambit, declined Knight BD7 variation, Bishop G5, Bishop E7, okay, very normal po, E3 para i-develop na ang Bishop, castling, Queen C2 develop, very normal, pero itong C5 medyo kakaiba. Inapplyan kagad ni Lo DC ng pambasag kagad sa sentro para ma-pressure kagad at kinapture lang po ang pawn sa D5, Knight takes D5 at nagkaroon po ng tapatan, Bishop to Bishop, tinanggap ni Magnus ang exchange, Knight takes E7 at nag-Rook D1 lang para talagang mawala na yung mga timing ng capture sa D4, malakas ang Rook, papunta doon sa Queen, may pressure. Pero nag-Knight F6 lang. Medyo parang namartida dito si GM Lo DC na, okay, sige, capturein mo yan. Okay, magkakaroon ka ng atake, pero iilag lang ang Queen, mababawi lang din yan. Pero hindi natinag si Magnus, kinapture niya talaga at umilag nga para bawiin naman yung pawn sa C5 at nag-Bishop D3, develop lang, talagang sige, bawiin mo na yan, binawi na nga at nag-castling at nag-B6. Okay, para i-develop naman ang next piece na tulog pa. Lagi po nating isasaalang-alang ang kalagayan ng mga pyesa natin. Kung tulog, gisingin, lagyan po natin ng duty at nag-Knight B5. Naghamon kagad si Magnus ng Queen to Queen. Aba, gusto niyang daanin sa endgame. Tinanggap ni GM Lo DC ang endgame. Bishop A6 nagpin at dito po nag-Bishop D3 para lagyan ng depensa ang Knight. At nag-Rook D8. Nako, salbahiski threat. Kakapturin po ang Bishop. Kitang-kita pag nawala ang Bishop, lilipad ang Knight, walang depensa. At umatras lang Bishop E2. Nag-Knight E4. Sinamantala ni GM Lo DC na i-activate yung kanyang Knight para mas malaki ang scope, mas malawak, mas malakas. At nag-Knight D4 si Magnus. E5, pinaalis kagad. Kinapture na yung pawn sa A7. Ay, oo nga, no? Nagkaroon ng tapatan ng Bishop to Bishop, pero yung Bishop ay depensado nga naman ng Knight ni Magnus. At kinapture ni GM Lo DC at dito po yun nga lang ay kitang-kitang bakit parang napingasan lang ng isang pawn ang black. Nag-Rook D7 para depensahan at may atake pa sa Knight at dito po tumakbo lang ang Knight, nag-B4. Okay, ngayon, bakit nag-B4? Para pigilan ang Knight na makapang-istorbo sa tore kasi magda-Knight C5 may mga ganun eh. Nag-Rook B8 at nag-Rook C1. So dito po kitang-kita na parang mistulang walang nangyari, walang kapalit ang isang pawn na nawala mga kamatsas. Knight F6 at dito nag-Rook C7, Knight D5 para guluhin talaga ang tore na yan at napilitan si Magnus na i-exchange na lamang. Bakit po? Kasi kung mag-Rook D7, wala, pipingas lang din naman sa pawn B4. Babawi lang din naman. O kaya baka mamaya istorbohin ng pabalik-balik na ganon. Kaya ipinangsabay na lang ng check-check, kain, check ulit, kain, Knight takes B4, at nag-Knight C3 muna, dinipensahan muna yung pawn A2 at ang problema pa rin dito ng black, yung kaniyang hanging pawn sa B file or sa B6.
Nag F5 dito para bigyang daan ang activation ng king. Activate the king. A4 na nanatiling lamang pa rin ng isang pawn si Magnus at nag king E6. F3, ayun, bibigyan na rin po ng way ng daan ang king. Knight E7, king F2, knight C6, king E2, king D6, knight B5 check, king C5, knight D7 check, king D5 at nag-king D2. Kailangan kasi yung king mailapit dyan mga kamatsas bago itulak-tulak mamaya yung extra pawn na yan. Nag-king E6, ayun na, tuluyan ng na bad move dito si GM Lord DC at natirahan ng knight F8 check. Nakakuha na naman ng isang pawn. Nakapingas na naman sa kabila. So dito lumalabas ay 2 pawns up na si Magnus. Sinayawan lang ng mga Yokabab ay namitas na namitas ng pawn. Nag-king D3 at dito nag-knight E3. Tineret ang pawn sa G2. Nag-G4 lang para iligtas ang pawn. At dito inenpas ang capture. Bagamat libre dito kitang-kita. Pero pag kumapture doon, hindi mahahabol ang pawn. Magkukwin. Kaya obligado capturing yung pawn sa G3, takbo ang knight, G4, knight H4, king E4. Nako, nakakalimutan yata ni GM Lord DC na king sa endgame itong si Magnus. Pagdating sa endgame talaga, grabe ka mamaw ito. Nag F4 para depensahan ang knight, knight G6, and then nag knight F3. At nakita dito ni Lord DC na firm na ang sitwasyon ni Magnus. Halos nagiintay na lang siya ng pagkatalo, iniresign na po, sinuko na ni GM Lord DC. Grabe ang mga sayaw ng Yokababs. Pagdating po talaga sa endgame, madulas talaga si Magnus. At atin namang silipin ang kanyang round number 2 na naganap. Kalaban naman niya dito ay si GM Paravian ng Russia. Nag E4. C5, Sicilian si Magnus. Tinirahan ng knight C6. Idinelay muna ang open Sicilian. Nag E6. Ayun, open Sicilian na ang pinasok. At nag Queen C7 approaching Sicilian can. Bishop E2 at nag knight F6. Knight B5. Inistorbo po kagad ang queen ni Magnus. Umatras lang. At nag F4. Aba, gusto kagad mamitpit ng position, nag D6 para pigilan yung E5 kasi mamimitpit po yan, no? Gaganyan yan, no? Mangiipit yan, kaya kailangan talagang i-D6 yan. At nag Bishop E3, Bishop E7, G4. Aba, naalala ko po yung Keres attack na tinatawag, no? Si Paul Keres noong araw, mahilig mag G4 sa Sicilian. Talagang G5, nagpo-pawn storming kagad sa king side. Binibilisan niya kagad yung atake. Pero nag A6 muna para mapa-atras muna ang knight. Knight D4 at kinapture lang. Queen takes D4 and then nag E5. Ayun, binirake na kagad ang gitna. Nag Queen D2. Yun lang, nabagsakan ng isang pawn. Yung palang pawn G4 na yon ay medyo reckless. Medyo maaga, premature kung tawagin. Pero tingnan natin, baka naman sinadyang diskarte dito ni GM Paravian. Kinapture, capture muna sa F4. Grabe yung mga in-between moves ah. Pinili ni Paravian yung bishop. Kinapture muna doon, so nakadikit pa sa queen. At chumek muna, okay, para yung king hindi na makapagtago, maistorbong nasa gitna. Bago kinapture yun. Ayun. At dito kitang-kita sa evaluation bar, abay lamang dito ang puti ah. Bishop H4 check. Bumawi si Magnus. Ayaw mo kong pakaslingin ha. Ikaw din. Check. Hindi ka makapag-castling. Nag-king E2 at dito nag-bishop F6. Okay, knight D5. Ay nako, siga yung knight na yan. Siga yan. May knight B6, may kain doon. Nako, kung ako ang black dito, parang feeling losing talaga ako dito. Ang hirap. Pero, nag-rook E8 lang. Ha? Pinapacheck lang dito? Chinik nga, double. Nagpa-double si Magnus. King C6 at nag-C3. Ayun lang. Teka muna. Bakit hindi tinuluyang i-quality down si Magnus? Kakapture. Oh. Parang okay na yung white dito, no? Dalawang tore kasi. Pero yun nga lang, syempre, napaka-aktibo ng tore, bishop, tapos yung queen. Lalabas din yan mamaya. Okay, pero quality down na black, ba't hindi pa ginawa yun? Ano? Ang ginawa pa dito, balik tayo, ang ginawa pa, nag-C3 lang dito. Okay, hinang na nakatret yung tore. Bishop G5, ayun, nakatira tuloy doon. Pag kinain, lilihis, mawawala ng depensa yung knight. Kinapture na nga, ay ganun ang nangyari, ganun pa pinili. Check doon, baba,
nag-king D3 para depensahan yung pawn at nag-G6 para hindi na rin makapture. Rook F1, threat ang pawn. Rook E7, depensa muna. Nag-rook F6. Queen to E8. Queen D4, threat ang pawn. Check muna. Nag-C4 at nag-Queen E5. Grabe naman yun. No? Grabe yung recovery ng position. Ano? Pit-pit na nga eh. Nag-Rook F1, pinilahan muna yung weak pawn sa F7 at, teka muna, ayun, sa sobrang bilis ng pangyayari, may kinapture doon. Check. Hindi pala check, sorry. O, nag-C5. Teka muna, ba't ayaw kainin ito? Ayaw kainin para maka-atake dito. Ano meron? Mag-Rook E8 lang, didepensahan. Okay? O, firm na firm pa rin. Kumbaga, wala pa ring follow-up attack dito na gagawin ng puti. Kakatakot yung posisyon ni Magnus, ano? O, nag-C5 at nag-Rook D8. Dinipensahan. Kain. Sapat pa naman ang depensa, no? Parang exposed kasi yung king eh. Nag-C6, good move by Parabian. Okay, pag kinapture nga naman, papasok ang queen doon ay makakapanghalughog ng mga check-check yan dyan, makakapangalikot. Pag kinapture naman, tipong may mga rook C1 check, mga ganun-ganun, ano? O pero sinabayan lang ni Magnus, grabe. Kanina, king of endgame. Ngayon naman, king of counter-attack. Kaya King Magnus ito eh. Pagka inatake siya, counter din siya. Perfect din ang counter. Grabe yung D5. Perfect, mga kamatsas. Excellent. Kinapture ni Parabian. Diyan nagkaroon ng boomy. Blunderacious po ang ginawa dito ng puti. At ayun mga kamatsas. Sige po, kung kayo ang titira ng block dito, i-guess nyo yung ginawang sunod-sunod na combo. Paano yun, coach? Sunod-sunod na combo na ginawa ni Magnus para magtuloy-tuloy ang malaki niyang kalamangan sa evaluation bar. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Grabe yung combo. Queen E2 check. King C3 papasok na pala. Hindi napansin ni Parabian. Ang dami ng pasok pala. At dito po, Queen B5 matchas sa isang iglap na matchas bigla si Parabian. Gracious mga matchas. Ayan, ito po ay face-to-face ha. Baka may magtanong na naman, Coach, online ba yan? Face-to-face tournament po ito sa Qatar ginaganap. Okay, grabe. Ito naman ang kanyang round number 3. White dito, si Magnus, kalaban niya ay si Spanish Super GM Eduardo Iturizaga. Nag-D4. Knight F6, C4, E6, Knight F3, Bishop B4, Bogo Indian defense po ito. Knight BD2, castling, at nag-A3 para paalisin na ang bishop na nang iilang ng pipin pero inatrasan lang. At sinamantala naman ni Magnus dahil nandyan na yung knight niya to build the strong center principle po yan, no? Build the strong center. Nag-D6 lang, Bishop E2 para magka-castling na Knight FD7. Yun lang ang kakaiba ditong in-apply. Bakit yung knight na naman, ano? Pwede naman yung iba. Pwede naman ito, mga ganun-ganun, ano? O pero nag-knight FD7, knight F1, kakaiba din ang in-apply. O yan, no? Dahil kakaiba, king of kakaiba rin. Kaya King Magnus eh. O ayan, no? Kakaiba na naman ang ginawa. Pinapantayan niya eh, yung laro ng kalaban niya eh, no? Pagka umatake, counter-attack. Pag nag-endgame, endgame. Pag nagkakaiba, kakaiba din, ay grabe. Nag-C5 para bumungi ng mga butas-butas na sa sentro at nag-Knight G3 lang. And kinapture yung D4, Knight takes D4, A6 lang para walang Knight B5 later na makaka-atake sa pawn D6 at kinaslingan lang ni Magnus. Nag-Knight C6 develop, Bishop E3 ganun din, Knight F6, ayan para syempre makahinga din ng space dyan, develop, improve the pieces developments. Nag-B4 dito mga kamatsa, si Magnus mukhang babasag doon mamaya sa queen side at nag-Bishop D7, Rook C1 develop, Rook C8 ganun din at nag-F4 ayun. Tingnan nyo po, masdan nyo yung mga pawns, grabe mga nakaangat lahat naka-forward ay kagandang pagmasdan ano. Nag-Rook E8, abang-abang lang si Iturizaga, mukhang babasag mamaya dyan at nag-Knight B3 ayun umiwas na. Kasi may mga tema po na pag kumapture dyan, capture, may mga basag na ganun. Lalo na, may tore na dyan eh. Kaya inilagan lang ni Magnus. And then nag-Bishop F8, nag-C5 na. Ayan na. Nagsimula ng magparamdam ng malakas na atake.
Ini 5 lang. Maling decision daw according to computer. Dapat daw ang tira is simpleng capturing lang. O yan lang naman talaga ang nakikita kong normal dito. Kasi wala na, C5 hinamon eh. O. Pero ini 5 dito, kakaiba. Pinakain ng buo ang pawn sa D6. Kinapture nga ni Magnus. Siguro napatanong siya, bakit kaya? Kinapture ang pawn F4, bishop takes. Meron din naman kasing bawi dito. Capture, yun nga lang ang medyo na late realize dito. May talon knight C5 dito. Bagamat nabawi ni Iturrisaga yung pawn, pero after knight C5, bakit parang may double nga naman? Nag-rook D4, may tempo attack pa. Nag-queen B3, at nag-bishop E8, ayon. Kasi medyo salbahiski yun, mga kamatsas. Oh. You know, imagine niyo po magbi-bishop E3, ite-threat ang tore, tapos may capture doon dahil bukas na ang tore. Nako, kaya talagang tamang duda si Iturrisaga. Bishop E8 na ako, kailangan ko ng depensahan yan. Diligading yan, yun ang sabi niya eh. Nag-knight takes B7, ayon, kinapture ang pawn, may threat sa queen. Nag-queen to B6, nako, lakas ng threat. Balik knight C5, obligadong umuwi muna. At inalis na ni Iturrisaga yung pawn sa D6. So delikado yun, kailangan niya talagang alisin yun. Kain-kain pero okay pa rin ang black kasi depensado pa rin yung F7. At nag-bishop takes A6, yun nga lang, nangalbo dito si Magnus ng queenside pawns. Ayan, ako, kagaya ko, kamuntik ako makalbo dahil sa allergyng inabot ko. Buti nandito pa rin ang buko. Ayan, at bumukol-bukol lang ang mukha ko nung mga nakaraang araw. Pero ngayon po, awa ng Diyos, ay pagaling na. Pakita ko ba sa inyo? Maga pa rin konti. Pero konti na lang. Ayan, mag-upload po ako ng day 1 hanggang day 9 ng aking progress ng mukha ko. Makikita nyo kung gaano na maga, bukol-bukol. I-upload ko yan sa Facebook Kamatyas. Ayan. By the way, bago tayo magtuloy mga Kamatyas, pa-subscribe po ang channel na to sa mga di pa nakakapag-subscribe. Nakalimot lang o napapasarap lang na panood, hindi pa nakakasubscribe. Bishop C4, inatrasan ni Magnus. Tineret ang pawn F7 pero binad mo ba ng tira? Kung ako po ang titingin mga Kamatyas, ang lakas ng dating ng Bishop C4 dahil merong kagad pambasag doon. May pang-atake kagad. Pero kung accurate ang pag-uusapan, ito lang pala, Rook C E1. Ayun, hindi nga pala makaka-capture ng bishop dahil bitin ang bishop doon sa E8. Ayun, and then at the same time, pag hindi gumalaw ang black, kakapture na po ang bishop, mawawala na ng depensa yung pawn F7, mahahantong sa pagkamatyas ang black. Ayun. Pero nag-bishop C4 si Magnus, tinirect niya ang pawn F7 at nag-knight E5. Yun. Saka ngayon ginawa pero wala na po sa timing yung rook si E1. Dapat daw ang tira ay bishop D5. Sabi naman ni King Computer Engine Stockfish. Stockfish na yun eh. Rook si E1 ang ginawa. Balik tayo. Kinapture lang. Capture. Rook F6. Ayun. Hinarangan na. Nape-pressure na si Iturrisaga, talagang di makagalaw ang bishop niya. Gustuhin man niyang sundutin ng ganyan, no? Kaso may bitin nga doon laging may ganung pang ilang may paparating pang sacrifice doon. Nag-rook F6 si Iturrisaga, pero bad move, sabi ni King Engine. Dapat daw ang tira ay King H8, iwas lang pala para mawala ng tempo. Ayun, King H8 para walang tempo check doon. So, lalabas, useless ang sacrifice pag naka-King H8 na. Yun ang treatment. Pero nag-rook F6 dito si Iturrisaga, kinapture lang ni Magnus. Capture and nag-A4. Ayun nga ang mga Kamatyas. Miss 2 lang, gagapang yan. Ano ang pangsangga dyan sa papagapang na mga pawns na yan? Ayun, Queen E4. Bakit nag-Queen E4? Okay, para di maka-rook D4, ganun ba? Queen E4. Teka muna, Queen E4? Ano laman nun? Kung ako kasi hindi tira, okay. Kung ako kasi parang gusto kong i-A5, ano ba meron dito? Naiwagaan ako. Gusto ko ng i-marche Pagka ginanyan, may ganon. Malalim pa rin. Parang walang nangyari, no? Kung ako talaga parang gusto kong i-ganon Pero nag-Queen E4 muna si Magnus. Nag-Queen C3, threat ang knight. Nag-Queen E3, ayun, kumbaga unti-unti ng Queen to Queen na tayo. Siyempre, wala nang pagkakataong mag-Queen to Queen dito. Kailangan talaga may Queen para magulo. H3, nagpasingaw muna para baka mamaya madali sa baba. Nag-Rook C8, tineret muna ang knight. Nag-Rook C1, dinipensahan.
Ayun. Ayun na po. Wala na, tinuluyan na ni Iturisaga kasi wala na talaga eh. Grabe na yung 2 pawns na gagapang eh. Nag-king H2, okay? Maliwanag na 1 piece down si Iturisaga pero tuloy pa rin ang laban. Oh, kumbaga parang may gustong i-challenge pa rin niya si Magnus na, oh, sige, lamang ka isang pyesa. Oh, pero mahirap pa to eh. So Rook B3, may sundot doon ng check, pero bad move na naman ang ginawa dito ni Magnus. Dapat daw ang tira mga kamatsas ay a knight or queen e5. O placing lang, position lang muna, no? O pero nag-rook b3, ayun, tinuluyan na ni Iturisaga. O kumbaga, okay, sige, queen ka, tore ako, pero paano mo papasukin ang kingdom ko? Yan ang tanong ni Iturisaga kay Magnus. O tingnan natin kung paano gagapangin ito. Wala na eh. Yala na, endgame na to eh. O endgame eh. Ayun, dapat daw dito pala capture na. Takes. Ayun, grabe no. Pero lamang pa rin ang puti eh. O gumanon, dito, gapang, check, ganon. Wala na eh, Magnus na yan eh. Magnus na yan eh. Tingnan natin kung paano progress ito. Gumanon, oh, inunti-unti lang oh. Nilatagan lang oh. Check, gumanon. Ayun. Pagtira ng Queen C4, naparesign na po si Iturisaga. Bakit po nag-resign? Eh parang hindi pa masusugod yung Black King ah. Wala na po kasing tira, sugswang. O halimbawa kung titira dito Rook E6, wala, kakapturin lang yan. Talo naman sa King and Pawn ending. Talo na yan kasi makukuha yung pawn eh. Okay? Talo na. Ngayon, kung ito naman po ang gagawin mga kamatsas, kung saan iilag, pag gumanito hindi pwede sa dark square. Palaging may huli. Mahuhuli, madodouble, makukuha ang tore. Okay po? So kung dito naman pupunta, halimbawa kung ilagay natin sa puti para masabing walang huli, o dito naman didikit. O paano ngayon yan? Makukuha naman din yung pawn F7. Wala namang check na panggulo. Kontrolado ng reyna. At kapag naman nagtore dyan, yun na nga po, pagka sumala pa laging sa pool. Okay mga kamatsas, ang ganda naman ng laban na to. At diretso tayo, no? 3 out of 3 si Magnus. Round number 4, pag-aralan natin. Kalaban niya dito ay ang malakas sa pambato ng Espanya na si Super GM David Anton. Ayan, at ito nga pong si David Anton pinagbibintangan na, or siya yung hinihinala na si Ray Enigma eh. Marami ako nabasang ganung mga komento. Si Ray Enigma daw, yung nakamaskara, si David Anton daw yon. Pero ako hindi ako naniniwala. Tingin ko iba talagang karakter yon, ibang tao yon. Okay. Naninilat ito, no? Hindi biro ito. Malakas to si David Anton. At nag-knight F3 muna. Knight F6 si Magnus. B3, tinirahan ng pa-Bent Larsen opening. Okay. Si Magnus simple lang. King's Indian defense setup formation lang. Nag-G3, B5. Ayun, ang kakaibang binitawan dito. Usually po, ito naging laro ko na rin palagi sa block to eh. Castling lang ginagawa ko eh. Pero B5 pala? Saan pinulot ni Magnus yan? Kakaiba no? Nag-double fianchet to. Nag-queen D3. Ayun. Inaddress kagad ni Anton na teka muna, bakit nag-B5? Dapat nasa B6 lang yan. Sabing ganun. Ano? Queen D3 nga muna ako. Kulitin muna kita ng threat. At nag-A6 dinipensahan. Castling, knight BD7, knight FD2 hinamon ng bishop to bishop. Tinanggap ni Magnus. And then nag-castling. At nag-C4. At dito, nag-E5 na. Nagpasimula ng bumasag sa gitna. At kinapture lang yung pawn sa B5. Ayan, kung mapapansin nyo po, sacrifice yung pawn sa B5. Hinayaan lang ni Magnus. Ano ibig sabihin? Kinapture niya muna ang pawn sa D4. Bishop takes D4. Kinapture. Queen takes B5. Maliwanag dito na lamang ng isang pawn si Magnus. Si Anton. Si Anton. Pero ano laman? C5, hindi ko ma-gets talaga. 1 pawn down si Magnus, oh. D5. Siguro po ang kapalit na nakikita, natatanaw dito ni Magnus, siya yung nakapormang maganda sa developments at yung queen ay exposed. Bilangan tayo. Baka nagkakamali ako 6, 5. 1 pawn down talaga. Knight C3, yun lang. Simpleng normal, no? Kung ako rin, simpleng develop lang din eh. Pero dapat daw pong tira is knight F3. Doon. Tapos yung knight ilalagay dun sa D2. Ayun. Pero ito parang simple lang. Develop lang naman. Rook B8. Queen A4. Another bad move. And then D4.
Knight CE4, takes. Rook E8, ayun, may atake doon. Tagos ang atake. Hindi napansin ni David yon. Nag F3, Knight B6, atake muna sa Queen. Queen A5, ayun, nag C4. Grabe nga naman. Tingnan nyo nga naman talaga, grabe, 1 pawn daw na si Magnus, pero grabe, rumaragasa ang kanyang pag-apply ng mga bitaw talaga. Ang tindi. Kinapture lang, Knight takes, queen to queen na. Takes, okay, naka-threat pa yon. Baba ang bishop. F5, alis muna yung knight. Takbo, rook takes E2, nabawi. Pagkabawi, tubong lugaw pa. Grabe talaga yung epekto ng nung mga threat ni Magnus, Rook D1, pero tinuluyan lang i-push. Threat ang tore. Rook B1, D2, ay grabe. Gulpi sarado si David Anton. Nag-king F1 para magkaroon ng counter sa tore. Pero pinatungan lang ng tore at dito po naparesign na si David Anton Guijarro. Grabe. Ano ba pangalan nito? David Anton lang pala, mga kamatsas. Iba pa pala yung si Guijarro, Ayun, resign ang lakas nitong si David Anton. Bilib ako dito, mga kamatsas. Pero pinaglaruan lang ni Magnus, Napakasimple lang sa kanya ng chess. At ito pong round 5 niya, ito talaga ang talagang main event, Last game of the day 1. Ang kalaban niya si Erigaisi. Sila na lang dalawa ang natitirang wala pang talo. Pag-aralan natin. Bago tayo magtuloy, mga kamatsas, paki-subscribe po ang channel na to, mga kamatsas. Marami pa po talagang nanonood, hindi pa nakasubscribe. Baka nakalimutan lang, pa-subscribe lang po. And then click the notification bell all. Maraming salamat po. Ang ginawa ni Magnus, nag Knight F3, Knight F6 si Erigaisi, C4, E6, Knight C3, D5, D4. Ayan na naman. Napansin ko mukhang ang preparasyon more on ni Magnus ay puro Queen's Gambit. Puro ganyan Knight BD7 na naman, kagaya nung first round niya, Bishop G5 na naman, Bishop B4 this time. Kung matatandaan niyo po sa first round, ang ginawa sa kanya, yung nag-Bishop E7, then later on C5, yung basag, di ba? Pero dito, in-applyan ni Erigaisi ng tinatawag na Raguzin, Bishop B4, pinaghalong Queen's Gambit na Nimso Indian. Raguzin, nag-E3 lang, C5, saka in-applyan ng basag sa D4, kinapture ang gitna, capture lang, kinapture ulit, Queen A5, in-applyan ng atake sa Knight, Knight D2. Teka muna, Knight D2. Takes, pinagpipingas lang. Kinapture din, capture, check muna, Bishop D7 harang, Rook C1, Queen A5, kinapture na, capture, at kinaslingan lang. Luminis kagad yung board, Luminis. Pero dito po, may weak C5 at A2 si Magnus. Ang weak naman dito, mahina ni Erigaisi, yung pawn D5. Kinapture lang, Knight takes C5. Bilangan tayo ng pawns. 5 sa 6. Okay? 1 pawn up dito si Erigaisi. Knight B3, sinalubong ng exchange. Capture, so may threat pa doon sa B7, kinaslingan lang, at kinapture lang ni Magnus, capture, and then hinabol niya ng exchange, hinabol niya ng threat pala, saka in-exchange doon, takes, ayun, kitang-kita, malinis kagad, parang nagwalis-walis lang, pero para sa akin po, slightly better pa rin dito si Magnus. Bakit? Kasi may isolated pawn dito si Erigaisi. Grabe, Yun, H3, pasingaw lang at baka madali ng back rank attack. At nagpasingaw lang din si Erigaisi. Rook D1, Queen E2. Pero, baka nakakalimutan po ni Erigaisi, Pilit Boys team leader, itong si Magnus. Tabla-tabla na ba? Pilit-pilit muna. Queen A4, depensa sa tore, nag G6 muna, extra pasingaw sa king, nakikiramdam lang din dito si Erigaisi, pero okay, libre yung pawn. May check dito, kain lang din yon. Okay, so hindi pwedeng kainin yung libreng pawn sa D5. Nag-Rook A1 lang, Queen B2, hinabol ng pang-iilang, at nag-Rook F1, takbo-takbo lang, and nag-King G7, at nag-Queen A5, threat ang pawn, nag-Queen B3, depensa, Queen D2, nag-Queen C4, Rook D1, pinilahan na yung pawn,
at nag-H5. Ayun. Sinimplihan lang po. Pero may hamon dito. Actually po ito, theoretically, nag-G3 lang. Bakit? Hindi pa talaga kinain to. Theoretically, sasabihin ko sana, pag kinain, kain. 4 versus 3, no? Na rook and pawn ending, tabla po talaga yon. Pero kay Magnus kasi, may something lagi, napipilit niya eh. Hinahamon talaga siya ni Eric Gaisi. Kainin mo yung pawn ko. Pinilahan mo nga kainin mo na yan. Queen B2 check, ayaw talaga. Siguro sa isip ni Magnus, wala, mahirap pilitin. Tabla po talaga yung ganun 4 versus 3, kahit lamang ng isang pawn, tabla talaga yun King G8, Queen B7, nag-Rook A2, yun na. Pinatulan na. Sige na, bigay ko na sa iyo hilig mo. Parang ganun. King G7. Ayan. So, ito po yun, no? It's a matter of learning sa rook and pawn ending na kung kayo ang block dito at talagang lalaglag ang isang pawn mo, bigyan mo ng ganito. Kaya, napakahalaga po ng pag-aaral ng endgame, mga kamatyas Paano yun, coach? Ayun, no? Napakahalaga ng pag-aaral ng endgame. Para alam natin na baka mamaya kasi akala nyo, one pawn down, feeling losing ka na, feeling sad ka na, no? Fear, takot, doubt. Pero ito po ay theoretically rook and pawn ending equal drawish ito, mga kamatyas. Pero tingnan natin ang pamamaraan ni Magnus na hinaghanap siya ng mga likot-likot. Ayun! Ha? Ayun na naman, no? Ito na naman susundot doon. Totoo ba yan? Pinilit ni Magnus. Kinain. Gumanon lang, talagang ayun, perfect din ang tira ni Eric Gaisi. Kasi po, kung hindi niya igaganon, pag dumikit yung king dyan at nakuha yung pawn F7, it's another story. Talagang si Magnus talaga, grabe. Pilit Boys team leader, ayun King E7, kinain ng pawn, magpo-promote, and then hinarangan ng king. Pero kahit papaano, ang kinabibilib ko kay Magnus, tingnan nyo na naman ang position. Hindi na naman balanse. Ang galing niyang pumasok sa mga ganito. Hindi kasi madali yan Ayan, nag-rook H3. Siyempre, hindi pwedeng kainin. Hindi pwedeng makipag-exchange. Kinain. And then gumanon. Ganon, check. Dito. Kasi po dito, mga kamatyas, kung kakapturin po ito, theoretically, rook and pawn ending na naman na tabla ito. Gaganon lang mag-rook G1 lang. Kahit pa may 2 pawns yan, tabla po yan. At alam ni Magnus yan. Kaya niya hindi ginawa yan, iniwasan niya lang Gusto niya yung king ay aktibong, hindi yung tipong may ipit dyan sa gilid. Makukuha niya yan, pero 2 pawns, yun ang gusto niya mangyari. Pero ito po ay mahirap pa rin ito. Mahirap pa rin ito. 2 pawns up ito, pero napakahirap pa rin ito. Ayan check, tulak, check, ganon. Yan Yan po ang tamang depensa dito. Pupunta kayo sa long side. Paano 'yon, coach? Punta kayo sa long side. Check, ganun. Napansin niyo ayaw mag-push ni Magnus kasi baliwala din naman ang push Check, ganun. Ayun. So dito po pag kinain to, may check doon syempre. Bumaba, gumanon. Check, ganun. Wala, alam na alam ni Eric Gaisi yung papaano itabla yung position na to. Yan tingnan nyo naman perfect ang application niya Yun para di makapush. Perfect talaga. Gumanon dito, doon. Okay, move dyan. Kasi po magpupush dyan, mga kamatyas, kung mapapatanong kayo, ba't ba ayaw i-push ni Magnus? Kasi may check Gaganon halimbawa, kung gumanon, di rook F1, iti-threat naman ito. Bali, wala. Wala talaga walang effect. Okay, balik tayo. Kaya ginawa, check ulit, ganon. Pinush na. Ayan, tingnan nyo Check. Ganon. Diyan na naman sa kabila. Long side na naman. Ayun Mangangalikot na naman ng mga check-check dyan. Check. Ganon. Punta dyan. Check. Ganon. Dito. Dyan. And then, ayun. Okay? Para hindi maka-progress yung king. Nag-rook G5. King F6. Grabe. Perfect defense. Ayun. Tineret yung pawn sa F4. King G8. And then kinapture. Rook G6 check, gumanon. Ayun, para naman ipupush na yung pawn, pero ayun na naman si long side. Napaka-importante po ng ilalagay ang tore sa long side para magkaroon ng series of checks. Hindi makaprogress. Ayan daming series of checks niyan. At dito po tinanggap na ni Magnus ang tabla. Bakit po? Kasi kung dito lang magmo-move ang king niya, tad-tad ng check yan. Ilapit natin. Sige, para at least maano natin. Check. Limbawa, ganun. Check. Ilapit na natin.
Pupunta lang po yan dito, ganon, dikit ang king and then later on capture. So, okay, perfect, grabe. What a survival endgame application knowledge by Erigaisi. So dahil po dyan, ang kanila pong standing mga kamatsas, after day 1, okay, silipin natin, results, standing, ayun, nangunguna si King Magnus Carlsen as of day 1. And then Erigaisi 4.5 at humabol na rin po yung iba na sila MBL, Artemiev ng Russia, and World Champion Gukesh. Ayan, okay. Request po kayo ng mga players na gusto pa nating tutukan sa day 1. Lapag nyo lang po, gagawa natin ng video. Mamaya, tingnan natin yung mga laro naman ni Wesley So. Pwede rin kay Gukesh, isa-isahin natin para makapulot tayo ng mga discarding ika-i-improve ng chess natin mga kamatsas. Ayan ha. O, nawawala na ako sa sentro. Para bang si Willie Garte daw Willie Garte. At Freddy Aguilar. Maraming salamat po mga kamatsas. Sana po natuto kayo ha. And then, sana po mag-subscribe na kayo sa channel na to. Marami pa talagang hindi nakasubscribe. Baka nakakalimot lang po. Click subscribe and notification bell all. Salamat po sa ito ang update natin sa day 1 ng World Rapid Championship na ginaganap sa Doha, Qatar. And then, iyan po, aabangan natin ang mga susunod pang magiging resulta. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pa nating chess updates.